Hi guys, welcome to our family vlog. For today's video, cooking series po tayo. At ang lulutuin po natin ngayon is homemade siomai. At yung mga ingredients, ililista ko na lang sa description box. So, ang una lang ang ginawa ko dito is nagbabalat ako ng malaking carrots. After, hihiwain ko siya ng medyo malaking bilog-bilog. By the way guys, nagbebenta din kami nitong siomai. Isa rin tong pinakamabenta. So, you can use this recipe kapag gusto mo mag-sideline ng siomai. But for this video ay siomai to para stock namin sa bahay. At kapag siomai na stock namin sa bahay, basta dinadamihan ko yung gulay para nadadaya ko yung mga anak ko sa gulay. Kasi pag gulay alone lang, hindi sila masyadong kumakain. Pero kapag mga ganito, hindi nila napapansin na mas marami yung gulay. Kapag nahiwa ko na siya sa gusto kong laki, tatapi ko muna yung carrot. Dahil sunod ko naman is magbabalat at maghihiwa or gayat ako ng sibuyas. Tatlong medium size na red na sibuyas or red onion. At sino nakaka-relate? Itong pinakaayo kong babalatan kasi alam ko naiiyak ako kahit na nilagay ko na yan sa ref. Medyo masakit talaga siya sa mata. But food is nothing without red onion. Sunod ko naman is maglalagay ako ng bawang. Medyo half cloves lang yung kinuha ko dyan. Tapos babalatan ko rin sila isa-isa. By the way, hinuhugasan ko siya bago balatan and also hugasan ko rin after balatan. Lahat yan ganun ang ginawa kong process. Sunod naman ang ire-ready ko. Syempre yung mga dahon-dahon or yung green vegetable. That includes scallion or sibuyas. And paborito ko talaga maglagay ng kinchay. For me, mas masarap kasi yung siomai kapag merong kinchay. So, syempre, tatanggalan ko muna siya ng ugat. Pero, mag-iiwan ako ng some portion ng tangkay kasi dun din yung lasa niya. Nandun yung pinakalasa ng kinchay na mag-a-add flavor dun sa siomai na gagawin mo. Tapos, syempre, gagayat-gayatin mo siya hanggang sa lumitaw yung flavor ng kinchay. Or yung pinaka parang juice niya. Tapos, pagdating dun sa pinakadahon, talagang dinudurog-durog ko siya kasi it gives design din dun sa siomai na gagawin ko. At dahil hindi ko naman ito papadaanan sa grinder, dinerecho ko na siya dito sa milk. Nakalagay na sa mixing bowl. Nakalimutan ko sabihin, this is pork siomai. Pero minsan gumagawa din ako ng Japanese siomai na pork din or chicken siomai as well. By the way, ito kasing siomai ay pwede rin siyang pinakamatagal na stock sa ref. Kapag may pasukan yung mga bata. Marami kasi pwedeng gawin dito sa siomai. Pwedeng steam siomai, pwede ding fried siomai, both pang ulam or pang merienda. Pwede siyang gawin siomai silog, mga ganun. In case na naubusan ka ng mga karne-karne dun sa ref, pwede mo siyang lutuin as almusal, merienda nga ng mga bata. Pwede mo rin siyang gawan ng molo soup na merong laman na siomai. Masarap lalo yun kapag tag-ulan. Parang comfort food, ganun. Pwede mo rin siya i-add sa noodles. Dapat kasi pag ganyan, para ma-budget mo yung pera mo, is maglalagay ka talaga ng mga ganitong klaseng pagkain dun sa ref nyo. At tumatagal ang shelf life niya kapag nakatabi sa freezer. Hindi sa chiller, hindi sa baba ng ref, freezer. Kasi kapag ininit to or niluto mo, medyo raw siya, kaya kailangan sa freezer. So, another tipid tips sa mga nanay out there. Bukod nga pala sa siomai, pwede ka rin mag-stock ng adobo. Damihan mo lang yung pagkakaluto. Tapos, everyday mo siyang initin hanggang sa maging chicken pastel na siya. Mag-share ako nun sa susunod na video. So, balik na tayo dito sa video yung ginagawa ko. Next ko naman is naggagayat na ako ng dahon ng sibuyas or scallion. Hiniwain ko rin siya na maliliit na bilog, yung parang ginagamit pang lugaw. At kaya ng kinchay, nakakadagdag flavor din naman talaga to. By the way, nababasa ko po yung mga comment nyo sa akin. Yung iba nagsasabi na ang bilis ko daw magsalita, hindi daw ako naiintindihan, kaya dinidelete daw nila yung video. Like, paano mo di-delete na sa account ko? Charis. Kaya ngayon, binagalan ko yung pagsasalita ko, baka may magreklamo na naman. Charis. By the way, ito pala yung affordable yet durable na grinder na gamit ko na napili ko sa Orange app or Shopee. Meron din yan sa TikTok shop ko, kaya maglalagay ako ng link sa description box. Tignan nyo na lang. At ito yung itsura ng carrots kapag ginarain na. Medyo gusto ko pino para hindi mahalata talaga ng mga anak ko na dinadaya ko sila sa gulay. And besides, mas lumalabas ata yung vitamina ng carrots which is beta-carotene at yung lasa niya na parang medyo matamis-tamis. Grabe mga gulay pa lang nilalagay ko pero mukhang masarap na. Ang isusunod ko namang i-grinder is yung sibuyas at saka bawang. Pinagsama ko na siya. In just 3 click, ayan, okay na yung sibuyas at saka bawang. Grabe talaga tong grinder na to. Napaka-affordable
affordable na pero pinapadali niya yung mga trabaho ko. Gamit na gamit ko yan, especially nung pandemic na maraming mo order sa akin ng siomay. Nakakasave ako ng oras sa paggawa ng siomay kasi nagagrind na kaagad yung mga kailangan kong gulay. And once na mag-grind na lahat ng kulay na kailangan ng pinong-pinong hiwa, saka ko naman titimplahan ng mga panglasa. Marahil nagtataka kayo, lumipat lang ako sa mas maliwanag para kitang-kita nyo yung ginagawa ko. So dito nga gumamit ako ng Knorr pork cubes. Dapat sana Knorr chicken powder kaso naubusan na kaya pork cubes na lang yung ginamit ko at tinurog-turog ko lang siya gamit yung kamay ko. Tapos sinunod ko yung ground black pepper. At dahil ma-pepper kaming tao, syempre dinamihan ko na yung paglagay ng mga paminta. Naglalagay din ako ng betchin, konti lang mga 2 taktak. At isang sachet na maliit ng oyster sauce, isang medium na egg, at nung nalagay ko na lahat-lahat, minekos-mekos ko na hanggang sa mag-well incorporate lahat ng ingredients. Ngayon para siguradong sama-sama yung ingredients at mag-incorporate sila, syempre iniiwan ko muna yan for about at least 2 to 3 hours. Ginamitan ko ng egg wash para mahulma ko yung siomay na gagawin ko. Pasensya na, time-lapse ko yung pag-wrap ng siomay, pero makikita nyo rin naman kung paano yung style ng pag-wrap. You see, medyo madami-dami din yung nagawa ko. Pwedeng pang stock talaga. At hindi ko na nagawa yung natira kasi wala na akong molo wrapper. So for me, after ko marap yung siomay, I just let it sit there for about 3 to 5 minutes. And ito yung first layer nung steamer ko. By the way, nagpahid ako dyan ng mantika. Konti lang para hindi lang dumikit yung siomay na i-steam ko dito. Tapos ito na yung first layer. Yung pinaka-importante dito, hindi sila masyadong dikit-dikit at meron pa rin butas na sisingawan para ma-steam mo talaga yung siomay. By the way, para siyang oven na magpe-preheat ka muna. So, nagpakulo muna ako ng tubig bago ko nilagay itong mga siomay. Then, kapag nalagay ko na lahat ng siomay dyan sa steamer, obviously, i-steam ko lang naman siya for about 8 to 10 minutes para talagang nuot na nuot or malambot na malambot yung molo wrapper. Gusto ko kasi yung parang nagme-melt na yung molo wrapper or yung pagkagat mo sa kanya mouth melting na, mga ganun. For the sake of this video, pinakita ko lang sa inyo kaya binuksan ko siya, pero kung naamoy nyo lang talaga to guys, grabe ang sarap-sarap, nagugutom na ako. And guys, yan nga pala yung itsura ng aking kusina. So guys, ito ang itsura niya after 8 minutes. So for me, pwede na ito kasi i-stock ko naman siya. Kaya okay lang na medyo parang half cook lang siya. Bale, nililipat ko na yung mga siomay dito sa lalagyan. And then, papalamigin ko lang yan for about 5 to 6 minutes bago ko ilagay mismo sa freezer. Pero I believe na parang wala akong malalagay sa freezer. Charis. At yan lamang po ang aking maituturo sa paggawa ng siomay. I hope na may natutunan kayo at pwede nyo magamit as pang business. Pwede kayong mag-comment or mag-suggest kung anong susunod na lulutuin. Isang tip nga pala, pag gagawa kayo ng ganito at i-stack nyo, maglalagay kayo ng note kung kailan nyo ginawa. Kasi just in case nagagawa ulit kayo the following week, para alam mo kung ano yung una mong kakainin. First in, first out. Yung second layer nga pala, halos 10 minutes ko na siya na-steam kasi sa bagal kong tanggalin yung first layer. Charis. Tapos magtatabi lang ako niya ng pangkain namin as merienda. Now when it comes to sauce, toyo mansi lang yan at saka yung bawang na toasted at itong samjang kung gusto mo medyo maanghang. Grabe, perfect combination. And that's all for today's video. I hope you guys like this video. Paki-follow naman kami. Yun lang. Thank you for watching.